Okay, so magandang gabi po muli at ito na po yung aking pagpapatuloy ng ating tutorial ng semiconductor. Tandaan niyo po, nasa electronic semiconductor tayo. Ito po yung ating tinatalakay na tutorial ngayon. Ang tinatawag na electronic semiconductor. Ano nga ba itong tinatawag nating electronic semiconductor na ito? Galing na po tayo sa resistor, no? Meron tayong electronics, electronics semiconductor. Okay? Yan po ang ating pinag-uusapan ngayon. Ang electronics, ang ating, sabi nga ito po ay isang course ng tinatawag nating AST, ang AST, Electronic Servicing Technician, O, yan po tayo, Sa electronic semiconductor, tinalakay natin, pinag-usapan natin, meron pong 6, Meron po tayong 6. Galing nga po tayo sa resistor. Ito yung 6 na ating pag-uusapan ngayon, ito po yung 6, tinatawag nating 6 na pyesa, yan po ng semiconductor. Ito po ay aking na-content na. Content ko na po ito. Number 1, ang pamilyang resistor. Yan, tapos na po tayo diyan. Pero hindi po tayo natatapos diyan, Babalikan ko po yan dahil tayo po ay may mga computation pang gagawin diyan dito sa tinatawag nating formula, Ang formulang ito, ay ating gagamitin ang triangle o yung tinatawag nating triangle, tinatawag nating, ayan, kita ba? Ayan, pag-uusapan pa ho natin yan, babalikan ko na lang yan dahil sabi nga ba, share pa ulit-ulit na lamang, sabi ko nga, ito po yung isa nga po palang aking wheeler, at ito pong isa ay yung aking pinahiram na aking kaibigan, itong tinatawag nating brother, brother multi-tester, Bakit ito paulit-ulitin nating pag-uusapan? Kasi ito pag-uusapan po natin sapagkat ito ay ginagamit lahat po ito po ay aking ituturo sa inyo, ayan po. Ngayon, babalikan natin po ang resistor, dahil dito sa formulang ito, meron tayong formulang gagamitin diyan, Ang computation po yan. Lahat po yan ay gamit, maging sa tinatawag nating mga gagamitin nating mga electrical parts, Gamit po lahat yung tinatawag nating formula na yan, maging ang mga outlet na ating ikakabit, Ito po yung aking ikakabit po sa outlet natin, Meron tayong tugang, tugang tinatawag nating outlet at isang tinatawag nating AC connector, ito yung tinatawag na AC plug, at ito naman yung surface utility box, Ito po yung aking ikakabit doon sa aming kainan doon, kabitan ng connection po ng dati naming refrigerator, Okay, yan po, Yan ay may kaugnayan dito sa tinatawag nating mga formulang ito, Kapag tayo ay gumamit, Kapag tayo ay gumamit ng tinatawag nating tester o gumawa tayo ng mga electronics parts o semiconductor o conductor parts, gamit po natin yung mga tester na yan, may formula, may computation. Hindi po basta natin ikinakabit, So, hindi po natin basta ikinakabit na, ito, hindi po, mayroon po yung tinatawag na compatibility, Kaya pag-usapan po natin yan, Okay. Kaya mas mahusay na magaling na tayo sa tinatawag nating electronic semiconductor conductor, para sa pagkakabit natin ng mga pyesa, yung tinatawag nating pyesa na ginagamit natin, sa ating kinakabit sa
mga outlet. Ano? Okay. Ayan, akin nga ayos ito. Okay. Ayan po ha. Akin munang lalagyan ng mga para makita. Ayan po. Ayan. Ayan ha. Para makita. Okay. Ang pangalawa natin ay ang tinatawag nating capacitor. Ayan. Capacitor. Marami, ano. Yung resistor natin, hindi natin halos matapos-tapos no. Capacitor, ano po yung capacitor na yan? Ayan sir ha, o yan, yung meron tayong mga uri ng capacitor. Iisa-isahin po natin yan ngayon ha. Ito na po yung aking tinatawag nating pagpapatuloy ng ating tutorial na. Okay, so yan po yan ha, nasa capacitor tayo sa number 2, ano? Number 2, kaya nakalagay nga dito ay number 2, no? Nakakita ba mi? Ito, number 2, capacitor. Dito pa lang po tayo ha, sa dalawang ito. Ano? Ay, 6 to eh, ano? Sir, 6 eh. O, ang pangatlo po ay ang mga diode, na? Diodes, ano? Okay. Yan po, ano? Ay, ating pag-uusapan nito, ano? Ating pag-uusapin at tatalakayin natin itong mga ito. Ano? O yan, diode. Okay? Tatagalogin natin pero sa pag-explanation ko po sa inyo ay tatagalogin natin ang mga resistor, ang mga capacitor, ang mga diode, at ang pang-apat, no, ay ang mga transformer. Ano? Okay. Transformer. Yan po ay naipakita ko na yan sa mga content natin. Ano? Transformer. Adong po yan. Makikita po ninyo yan. Papakita ko po sa inyo yan. Ano? Okay. Panglima, transistor. Okay. Transistor. At ang pang-anib ay IC. Nakikita ba may? Nakikita ba? IC o integrated circuit. No? O yan, circuit. Okay. O yan po yung 6, ano. Sa madali at sabi nga nila, ay nandito pa lang tayo sa pangalawa. Napakarami pa. Kaya sabi ko nga po sa inyo, napakarami ko pang iko-content sa inyo. Ano? Hindi ko pa rin nga relinis yung computer ko na PC5. Ano? Yung PC2 lang. Yun po lang ang tumakbo. Yun po nag-run. Pero yung PC5, ano? Ito, sunod ko na rin po content yun. Sisingit ko na lang po yun sa ating mga content. Pero ang importante, ito nga pong tinatawag nating mga piyesang ito. Ano? Okay. Umpisahan ko na po ito ngayon at ito po ay tuloy-tuloy na. Sabi ko nga ay nalidelay lang dahil yung ating pong tester, ano, yung ating analog tester ay matagal na doon sa serbisyo. Buti na lang at may magandang loob at nagbigay sa akin ng pambili ng tester, analog multi-tester. Kaya ay pagpatuloy ko na yung aking tinatawag nating lecture, ano nitong tinatawag nating analog itong ating semiconductor. Okay, so madali sabi, andito po yan ha. Ulitin ko po, nandito pa lang tayo sa 6 na pyesa ng semiconductor, sa electronic semiconductor. Ano? Electronics servicing technician ang ibig sabihin yan. Ano? Diyan pa lang po tayo. Ano? So, alin pa ang ating tatalakayin ay 4 pa. No? Napakarami pa. Ngayon, sir, ano-ano ba ang mga uri ng capacitor? Dito po tayo muna sa capacitor. Atin muna pong babalikan itong ating pag-uusapan. Sir, ano-ano ba itong uri ng capacitor? Okay. Sa capacitor po, yung uri ng capacitor, no? Meron po siyang
papakita ko sa inyo, meron itong tinatawag na ah, tatlong klase, tatlong klase. Una, yung tinatawag, tatlong klase po ha, tatlong klase ng kapasitor. Ayan, tinatagalog ko na ha, kapasitor. Ang number one, fixed capacitor. Sir, bakit fixed? Ang bawat paa ha, yan pong paa, hindi po natin isinasama yan bilang isang technician na terminal ha, terminal. Ang pangalawa, ang tinatawag na polarized capacitor. Ayan, polarized capacitor. Okay? Ayan po ha. Pangatlo, ang tinatawag nating starting and run capacitor. Okay? Una-una, ang fixed capacitor, then polarized capacitor, and then yung tinatawag na run and starting capacitor. Okay? So, kung mayroon pa po mangyang iba pa, kung sa tatlong klase o may madadagdag pa, ay atin pong sasaliksikin, ating hahanapin. At sa ngayon po, itong aking tutorial na ibinibigay sa inyo, ay tinuturo sa inyo, ay may tatlo tayong klase. Ang tinatawag nating, sir, ano yung pangatlo? Ito po yung start and run capacitor. Running capacitor. Yan po yung tatlo ha. Kung kayo po ay may notebook sa inyong harapan, sa inyong panunood sa akin, pwede nyo po itong kopyahin ha. Pwede rin niyo po itong picturean. Habang ako nanonood, o kaya naman ay pwede naman po ninyong itinatawag na, mayroon po sa cellphone na itinatawag na yung kukopyahin, yung screenshot kung tawagin, may screenshot pong ibig sabihin, Ngayon, kung kayo po ay nakaharap ngayon sa aking video, sa aking pagtuturo, meron po kayong notebook, kung may notebook kayo, o kaya naman screenshot nyo, ito pong aking sinasabi. Ito po yan ha, ang mga uri ng kapasitor, andito po tayo, yung uri o klase ng kapasitor, ito po yan. Fixed capacitor. Ano ibig sabihin sir ng fixed? Ito po ha. Ang ibig sabihin ng fixed po, non-polar. Non-polar. Ibig sabihin, wala po siyang positive or non-polarized. Non-polarized. Capacitor. Yan po ang ibig sabihin ng fixed capacitor, non-polar. Ano ba niya yung polarized? Ang polarized po ay, ang pangalawa ay polarized capacitor. Tandaan niyo po sa pagkakabit sa paghihinang kailangan po, polarized capacitor, mayroon siyang tinatawag na positive at negative. Meron po siyang positive positive. Ayan po, positive terminal. Yung tinatawag nating terminal Ang tawag ko po dyan, terminal, hindi paa Terminal, may Tagalog po yan tatagalogin natin. Negative terminal. Okay. Yan Ngayon, sir, ano naman yung starting? May polarized ba? Ito po wala po itong polar non-polar po ito. Pwede hong magkabaliktad ang connection ng bawat paa. Non-polar din po ito Polarized. Itong tinatawag nating starting polarized capacitor. Meron po yan. Pero meron po yan tinatawag na terminal na eksakto na doon mo i-connect Kasi sa bawat terminal nito, wala lang po akong at sample dito, may nakalagay na is, start po yon, yung terminal R, start po yon. Yun po yung dito sa pangatlo starting and run. Pero dito po sa
tinatawag nating electric fan, kapag baliktad po dito naman, pwedeng magkabaliktad at madali namang i-identify. Ito po ay ang reverse at yung tinatawag nating forward. Kasi pagka baliktad po yung baliktad yung terminal na pagkakabit mo sa electric fan, minsan reverse po ang ikot. Pero pag binaliktad mo, magkakaroon ng forward. Reverse and forward po yun. Dito sa starting. At doon po sa mga technician na po na nanonood sa akin, magtatama. Kasi yung tawag ko po sa mga nagbabas, nagtinatama ako Ibig sabihin, may mali akong hindi nila naiintindihan. At kung tama man yun, minsan may nangbabas naman na parang alam ko na yan. Technician ako. So, yun po ay isa sa magandang comment sa akin. Kasi para maitama, Ngayon, kung mayroon po akong pagkakamali, comment lang po kayo sa aking sinasabi, Okay. O yan po nasa kapasitor tayo. Sabi nga, galing yun tayo sa resistor, yung mga naunang content ko. Sabi niya, sawa na kami dyan sa mga, resistor tayo, O, mapower tayo. Punta tayo sa pangalawang pyesa. Ito po yan, kaharap yan. Ito po ay napakahaba ko kung ito po ay aking tatapusin sa content ay napakahaba po. Kaya ang gagawin po natin ay atin pong ikakat to cut. Ibig sabihin ay unti-unti kong ituturo para maintindihan ninyo. At ito po ay ini-introduction ko lang po muna sa inyo ang mga uri ng kapasitor na naandito. Makikita rin nyo, akin din pong susulat, ating ikakopya. Nagagalit tayong alangit. Sir John, ba't naman gabi-gabi ka na? Ganun po talaga. Ang technician, wala pong araw at gabi yan Kung talagang sabi nga, kung gusto mo ang karunungan, walang oras yan. Kung ikaw ay matalino, matalino man ako, bukas na yan. Kung gusto mong matuto, magkaroon ng karunungan, ito po'y kapangyarihan at karunungan na hindi mananakaw, Sabi nga ng mga magulang namin nun, wala akong ipamamana sa inyo. Wala tayong mga ari-ari ang di natitinag na ipamana sa inyo, kundi ang inyong pag-aaral. Ang pag-aaral ninyo ay mga kayamanan na hindi mananakaw kahit saan ka magpunta. Totoo nga pala, kahit saan po ako naroon, ay may mga electronic semiconductor na mga appliances, may electric fan, may computer, may radio, may mga gadget na may electrical wiring. Ay totoo nga pala, kahit saan po, kahit sa lugar sa mundo, meron po yan, Okay. Ngayon, yung aking pangkalso ay nahulog, talagang ganyan, magtsatsaga po tayo, pagtsatsagaan natin yan. Okay? Ayan po ayan po. Ulitin ko Electronic semiconductor tayo, 6 na uri ng semiconductor, nakakapangalawa pa lang tayo, ang resistor o mga resistor, ang mga kapasitor. 3 klase po ng kapasitor iba po yung uri. Pag inuuri, ibig sabihin, iniisa-isa po natin. Pag kina-classified po natin, ay tinitingnan natin kung ito po ba ay marami o ilan nga ba, Kasi dito yung pagkakabigkas po dito, yung sa Tagalog, inuuri, sabi nga, kina-classified sa English, dito nga, ating nga, 3 klase, yan, parang uri, klase. Fixed capacitor, tandaan nyo ang capacitor po, kapag fixed, walang positive at negative, non-polar. Okay? Ganon din po sa mga resistor. Wala pong polarized yan. Walang positive, negative. Pero pag mga capacitor na polarized, kagaya po ng pakikita ko sa inyo ito po isang halimbawa ng ating tinatawag na capacitor na polarized. Ito po hindi halimbawa. Wala po dito ayoko pong sabihin yung halimbawa. Ayun, may negative po. Ibig sabihin, pag pumatak yung guhit no sign na yon, doon sa isang terminal na yon, yun ang kanyang negative.
Ha? At doon sa kabila, wala po yun. Ano? Ibig sabihin, yun ang positive. Yun po ay kasamahan ng polarized capacitor. Okay? Maliwanag po. Lilinawin natin. May mas malaki-laki pa dito. O, ayan ha. Nakita nyo may negative sa sign. Sign negative. Kita ba, may? Ha? Itong sign na negative na ito. Hindi ba nakikita? Ayan. O, paano? Lalapit mo. Lalapit ka. O yan, may sign. Ano? Sign na paa. Yan. O yan, may sign na paa na. Nakikita ninyo ito. Ito po ay polarized capacitor ha. Kung saan nakatapat yung isang paa, yun, isang terminal. Ha? Tawag po doon ha, terminal, connector. Ha? Yun po ang negative. At sa kabila, wala po siyang sign. Ibig sabihin, kung walang sign, yun ang positive. Kita ba? Kita ba, may? Ha? O, kahit hindi ako nakikita, basta yung hawak ko, kita lang. Ha? Yun po ang tapat ng negative o positive na terminal connector at ito naman ay yung negative terminal connector. Kita ba? Kitang-kita. O, yan po ha. O, yan po. Ha? Yun po yung isang polarized capacitor. At ang start in running capacitor, ito po sa mga electric fan, ano? Ayan po ha. Tapos ay, mayroon po palang pang-apat, ano? Condensing capacitor. Pang-apat. Condensing. Condensing. Sir, sa Tagalog, ano ang condensing capacitor? Ano ba ang Tagalog sa condensed capacitor? Ano bang Tagalog sa condensed capacitor? Ano, ayan yung apat ha, yung pang-apat pala. Meron po tayong pang-apat na naka-sign. Ano ba ibig sabihin ng condensing? Ano? Condense. Kung ito ay sa isang milk o sa isang gatas, ano? Condense. Ano ba sa Tagalog? Ang condensed capacitor. Yung condense, ano? Kung sa isang gatas, no? Ikumpara natin sa isang milk, isang gatas. Pag sinabing, Ate Bel, pabili ho ng condensed milk. Ano ba yung ibig sabihin po nun? Ate Bel, condensed. Mayroon ba kayong condensed? Na? Sasabihin naman ni Ate Bel, ay, wala na, naubos na. Ang meron kami dito ay condensed evaporada. O, yan po, magkaiba pala yun. Na, pag sinabing condense sa electronics semiconductor, dito po ha, meron tayong dalawang klase, ano, may auto-electrical condenser capacitor at radio receiver condensing capacitor. Ha? Yun po yung ika-6 at ika-7 pyesa ng resistor. Na, ang ibig sabihin ng condensing, ibig sabihin po ay yung nagpipino. No, sa capacitor, ang tawag po pag condensing capacitor, nagpipino, nag-i-smooth, yung tama ng tunog. Pag pinipihit natin, ito yan ha, sample, kita ba may? Ito po yung pinipihit natin sa volume ng radyo, yung tuner ng radyo. Pag naglilipat tayo ng ito po yun ha. Ito po may knob. Nagpipino ng tunog. Yan. Condensing capacitor po ang tawag dito ha. Ngayon ko lang nalaman pala yung capacitor yan. Yung tuner po ng radyo, ang tawag po dun ay capacitor. Condensing. Kaya nga minsan gumagaral-gal, nakita nyo, naghahanap tayo ng tuning, pinipino niya, condense. Ano? Kumbaga sa gatas nga, no, sabi natin, malapot at isang malabnaw. O, yan po ha, kita ha. O, yan. Ito po naman, yung isang auto-electrical na ito po sa distributor na makinang di gasolina sa distributor ng tinatawag nating kuryente. Kita ba may? Medyo medyo niyan. Condensing capacitor po ito. Pinipino po ang andar ng bigay ng kuryente ng isang makina. At ito po ay nakalagay sa distributor natin ng firing order 1342. Saka natin po pag-uusapan yan sa automotive.
Isa rin po yan sa aking mga kurso na itinuturo. Ano? Meron po ang ano nito, distributor, capacitor. Ito po yung mga sinauna nating makina. Ngayon po ay may ECU na yung electronic computer module na po ng sasakyan. Nandoon na po, naka-computer na para mapino. Pero ng mga sinaunang makina, kagaya ng 4K, 3K, 5K, 7K, na di gasolina, ito po ay merong tinatawag na condenser capacitor. Nagpipino sa daloy ng kuryente. Yan po ang ibig sabihin pala ng tinatawag nating condensing capacitor. Yan, napauna ko na po yung iba ha. Yung iba. Pero babalikan ko po yan ha. At yan ay dadaan dito sa ating tester. Dadaan po yan dito sa ating tester. Dadaan lahat yan. Lahat po yan. Hindi ko po malalaman kung meron yung tinatawag na yung 5 findings. Ano pa yung 5 findings? Yung 5 findings natin, pag tinister natin, kung natatandaan ninyo, ano ba yung lecture ko nung nauna? Ano po yung 5? Ano yung 5, sir? Okay. Shorted. Shorted sa resistance. Open resistance. Yung number 2. Number 3, leakage. Number 4, burnout. Sa English, sa Tagalog, sunog ang pyesa kapag na-tester natin o hindi na kailangan tester kasi sunog na. Kaya, siyempre, dinaluyan ng mataas na voltahe, nag-short circuit na. At panglima po yun ang good resistance, good finding. Uulit-ulitin ko po yan ha, at ating pag-uusapan yan pag ating tinitester na ito ha. Titesterin po natin ito. Pinakikilala ko pa lang muna sa inyo ang mga uri o klase ng capacitor. Okay? Ayun po ha. Ayun po yung uri na klase ng capacitor ay fixed, polarized, starting at condensing. Meron po tayong 4 pala. Na andito ngayon. Sabi ko lang 3 kanina. Pero napahabol ko sa inyo, sasaliksikin natin kung meron pang mga iba. Tagalog po ang aking pagtuturo. At kung mapapansin ninyo, Tagalog po yung pagtuturo ko. At pangalawa, kaharap ko na po ang pyesa. So, lalong maganda kung nadyan kayo sa harapan ko. Yung tinatawag nga nila ngayong nauso yung face-to-face lecture. At nauso rin yung online pic. So, nung kami noon, wala kaming face-to-face wala kaming online Puro face-to-face kami, Puro harap ho. Pero, ayon nga sa module, sabi nga, meron ho ditong customer namin sa aming tindahan. Kuya, sir, hindi namin tinalakayan kasi basic lang kami. Pero, dapat basic, alam, Ngayon, nung sinabi ko ganito, may formula, may ganito, na-review siya, naituro sa kanila, Pero ito nga kagaya ng sinasabi ko, tayo ay online, pero masasabi ko na rin face-to-face dahil kaharap nga natin itong mga piyesang ito, Ngayon, kagaya ng sabi ko nga po, ay hindi natin maipagpatuloy ng tuloy-tuloy, At uunawain lang natin kung kayo po ay may gustong itanong, may gusto kayong comment sa akin na, sir, ano po bang pangalan o ano ba mga klase ng nasa kapasya ng mga semiconductor, pag-uusapan po natin yan ha. At kagaya ng sabi ko nga dito, kailangan nating malaman din po yung mga formula na ating pag-uusapan dahil dito nga po ay meron ito po pag nagka-share, ano po ang pagkakakilanlan, identification, ibig sabihin sa English, kapag bumili tayo ng ganito, ng outlet, syempre, ang unang pag-alamin mo ano ba yung mga pwede mong isaksak dito, i-connect dito ng mga motor, na may mga motor, kagaya na electric fan motor, yung mga soldering iron. So, dapat mayroon po tinatawag na
ampere, wattage, resistance, at voltage po ito ha. Power, ampere, resistance, at saka voltage. Kita ba mi? Ha? O yan. Ayan po, pangging ang tinatawag nating outlet, dapat meron din. Ano? Di bali na itong tinatawag nating base, at ito ay okay lang, pwede pong surface utility box o kaya naman po yung nakabaon sa semento. No? Okay. Yun po yung isa. Pero dito ha, kinaklassified po ito ha. Hindi basta tayo nagkakabit nito. Ang tanong ay, ano ba ang pwede mong isaksak dito? Ang capacity na pwedeng i-connect lang dito. Ha? Okay. Bakit sir, napunta tayo sa mga electrical? Kasama po yan eh. Conductor and semiconductor po ang tinatalakay natin eh. Kasama yan ha. Kasama yan ang conductor and semiconductor. Kasama po yan. Sa pagkuha natin, lalo na sa pagtitester natin ha. Dito kay Judge, importante yan. Ano? Okay, so mayroon po yung compatibility. Sir, anong, isasaksakan mo po naman ito yung matataas naman na tinatawag na amperahe o matataas yung power watts nila kagaya po ng mga motor na malalaki. Ay hindi na po ito ang gagamitin ha sa outlet at saka yung wire compatibility po nito ha ng conductor. Yung number of wire ng conductor, tinalakay po natin yan doon sa mga pagwa-wiring natin. So, yung mga outlet natin, ha? Ito po. Kaya bakit ko po ito isinasama ngayon sa content? Kasi ito po aking i-actual na ikakabit po bukas, no? O kahit na po sa susunod namang oras, na ika-actual ko po yan, kasama po yan. Yan, buong yan, ha? Yan, buong yan. Okay. So, tatandaan, ha? Kailangan lang po yan, may mga capacity laki ng amperahe at saka yung tinatawag nating wattage dito, no? Alang watts ang kailangan ikabit dito sa outlet na ito at dito sa easy plug na ito, ano? O yan po ha. O yan, kasama yan sa tester ha. Si Judge ang mag-tester dyan at kung yan ay gagamitin natin. Okay, so yan po ha. At ito lang, ipapaliwanag ko na yung tinatawag nating uri ng mga resistor. Ano? Papangalanan ko na bago ho natin ikat, bago ko ipagpatuloy. Papangalanan ko na po sa inyo ha. Pero tatandaan nyo sir ha. Ano ba ang klase ng mga capacitor? Kung sabi ko nga, kung kayo ay may screenshot nyo yung aking lecture. Kung kayo naman ay mayroong tinatawag na notebook, kopyahin ninyo doon sa notebook. Ha? Kasi yung notebook ang mag-aaral, hindi kayo. Yun sabi ka nung nag-ano sa akin eh. Ay, magre-review ako sa iyo, sir. Dadaling ko yung notebook ko. Hindi mo na. Tandaan niyo po ha. Ito po, sa utak, sa memorya, itinatanim. Hindi isinusulat sa memorya natin. At saan man tayo magdating, at man tayo pumunta, saan man tayo naroon, nasa memorya natin ha. Hindi sa notebook. Kaya yung mga estudyante ko, ano bang gusto nyo? Kasi nung nauso lang email eh. Sir, i-email nga lang ho ninyo sa akin yung mga video. Pero ngayon, napakarami na, Dahil nga sa mga piyesang ito, napakarami na, Mayroon na tinatawag na Facebook, so yung Google, Sabi nga nung isang bata rin, Kuya John, sabi niya, sabi nung kaibigan ko nito, at saka meron kaming assignment, ano daw ho ang meaning ng memaropa, ng car, ng kalabarson. Ay, sabi ko, madali lang ngayon yan. Hindi na kailangan pumunta sa library. Pumunta lamang po tayo ngayon sa Google. O, ibig sabihin na, i-google to. Ha? O, punta lang tayo sa Google Chrome o sa Google. I-google mo. O, may kanta yun eh. Memaropa, sinasabi, Mindoro, Marindo, yan na, Marinduque, Romblon, Palawan. O, yung pala yung Memaropa. Mindoro, Marinduque, ayan, yung mga gawa tayo, Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. O, yun po, nai-google pala yan. Pero kagaya ng sabi ko nga, kahit i-google natin, importante yung actual. O, yan ha. Bukod sa tinatawag na tatlong klase ng resistor,
Ayan ha, buburahin ko na po ito ha. Pupunta tayo dito sa 6 na uri o ilan po yan? 8. 8 uri. Ayan, 8 pansamantala, ano? Buburahin ko muna ito, no? Tandaan niyo po ha. Buburahin ko muna ito at ito po. Mayroon po tayong 8, 8 uri ng kapasitor. Okay, ayan na, kapasitor. Well, lagay niyo po laging may S ha. 8 uri, 8. Ang number 1, sa fixed resistor, ayan, fixed ha, kasama ng fixed. Fixed capacitor, hindi resistor ha. Capacitor, fixed po. Ang number 1 ay, ito po yan ha. Capacitor, ito po. Bago tayo. Mga uri ng capacitor. Okay? So, ito po yan. Ayan po ha, kita po ha. Ito po yung isa. Ha? Ayun. Ayun. Yun. Ayan, kita po ha. Ayan. Ayan. Yung isa, ano yung isa? Ano yun, sir? Lagay natin, sulat natin. Ito importante, ceramic. Ayan. This capacitor, no? Ayan. Yan po yung una. Ngayon, ayan, baybayin natin ngayon yan. At pagkatapos ay, i-actual natin yan. Susuriin yan ng ating judge na si tester. Yan po ha, napaka maganda ng ating tutorial. Ito po yung ating tutorial, online tutorial na sabi. Pero panoorin niyo po ito. At doon po sa mga nagko-comment na gusto magtanong o gusto rin itama ako doon sa aking mga pagkakamali, ay comment lang po kayo ha. At kung nagustuhan ninyo ang ating video, ay atin pong i-like, i-share, follow, share na rin po ninyo para maraming makapanood. Yan po ha. Okay, ang pangalawa, ito po, papakita ko ha. Ang sample ng ceramic disc capacitor, sample lang po ha. Ito po yung sample ha. Kita ba mi? Yan. May 2 paa. Fix. Ayan, may 2 paa. Ayan. Yun ang ceramic disc, parang tabletas, Kita po ba? Ayan. Yan yung isa. May kita ba, mi? Kita mo? Yan po ha, yung sample. Ito po yung mga ceramic disc, ayan. Magbibigay pa ako. Maghahawak pa ako ng mga 2. Ayan po yan ha. Yan sample. Nakikita ba? Kita ba, mi? Yan sample ha. Yan. Ceramic disc, parang tabletas ang laki. Yan. Kita po ba? Kita ba, mi? Pakitingin mo nga, mi, kung kita yung hawak ko. Kita ba? Yan. Ito po ang isang pyesa, hindi sample ha, actual ha. Itong pyesa ng tinatawag na number 1 ceramic disc capacitor natin. Yan ha. Sumunod, share. Ano yung share? Number 2 Mylar capacitor. Okay. Yan. Isa lang yung capacitor. Isa lang ang Mylar. Yan po ha. Alin ba yung Mylar? Ito po yung Mylar ha. Mylar fix. Fix, yung kanina. Mylar. Ito po yung Mylar ha. Magbibigay ako ng sample. Kita ba, mi? Mylar ha. Ito yung Mylar. Maglalagay ako ng 3 sa aking mga kamay. Fix. Una-una. Mylar capacitor ha. Itong hawak ko ha. Kita ba, mi?
Ngayon, una-una, meron siyang dalawang terminal. Napaakita mi? O, ngayon, Aylar ha, babalik rin ko. Ano ba sir ang hugis naman ito? Ito ang hugis, ano? O, yan po ang hugis ng Mylar. Na, o, yan ang hugis. O, kita ba? O, kita? Yan. Mylar, yan ang hugis ha. So, iba't ibang hugis yan ha. Iba't iba. O, yan po ang pangalawa. Okay. Okay, pangalawa. Nasa pangalawa na tayo, ano? Malapit-lapit na tayo sa pangatlo. Ha? Ito po yung pangatlo ha. Ang pangatlo natin ay is Pragi. Spelling ko ha. Is Pragi. Yan, G. Yan. Capacitor. Ipo yan, E ha, E. Capacitor. Okay, ayan po ha. Ayan yung pangatlo. Okay. Yung pangatlo na. Okay, alin ba yan? Ito po yung Sprague ha. Ayan. Ito yung Sprague. Ito po yung maglalagay ako ng sample. Ayan ha. Hawak ko na. Ito po. Sprague. Sprague capacitor. Ayan. Ayan. Na? Fix pa rin po siya ha. Fix pa rin ha. Fix pa rin siya. Naputol na nga lang yung ating terminal connector. Ano? Yan po. Tandaan nyo sir, yung hugis na. Ito yan. Yan yung Sprague ha. Ayan. Kita ba mi? Yan yung Sprague. Ngayon, tandaan nyo yung hugis. Sir, wag yung kulay ha. Yung pong kulay. Yung kulay, meron po nitong kulay yellow. May kulay blue, may kulay green. Ito ha, hindi po siya kulay. Ang pinag-uusapan ay yung tinatawag nating hugis. Papakita po sa inyo. Sir, parang pareho lang ang halos din yan ng Mylar. Hindi. Ayan ha. May dalawang terminal po yun. Naputol na nga lang yung isa. Kita ba mi? Ito namang isa, yung dalawang terminal. Ano? Kaya fix lang siya. Na? Titingnan natin ang pagkakaiba. Halos pareho. Kaya nga ceramic dish eh. Ito po yung Mylar yung hawak kong kulay green. Magkaibang hugis ano. Kita mo ha? Pero makinis pareho, kita ano. Magkaiba ha, si Sprague at si Mylar ay parehong fixed capacitor na magkaiba ang hugis kasi pwede rin sabihin natin. Ito sabihin natin ha. Ito po Sprague. Sprague ang tawag ko dyan ha. Bahala na po kayong mag-ano ang aking Sprague. May dalawang terminal. Ayun, dalawa. Ayan. Ayan. May dalawang terminal. Sprague. Ayan, dalawa. Kita mo may? Ayan ha. Kapag inihawak ko, inilapit ko ito si Mylar, halos pareho eh. Di ba? Titingnan mo lang nyo ang pagkakaiba ha. Titingnan yung pagkakaiba ni Mylar. Ito si Mylar nasa kaliwang bahagi ko at nasa kanang bahagi si Sprague. Magkaiba ho yan ha. Tamang hugis, kita ba mi? Ha? Yan. Kailangan po ay nasa memorya nyo ito ha. Wala ho sa notebook. Sabi nga nung magre-review ako sir sa iyo. Bakit? Dadalhin ko yung notebook kong isinulat. Kahit idali mo sa akin yun, hindi ko na maintindihan yan. Ang importante, mai-actual mo ang hugis, mai-actual mo ang pagtitester. Yun ang importante. Kasi pag isinulat na natin siya, tinatawag nating notebook wala na. Hanggang sa nakalimutan ko na nga sir. Ayun na nga. Kaya ako pag sa estudyante ko, bago nyo isulat sa notebook, intindihin nyo muna ito. Kasi ang notebook reviewer na lang. Kasi ang pinaka-main actual talaga na dapat malaman ninyo ay nasa memorya nyo. Ha? Yun po yung dapat ha. Okay. Ayan po ha. Ayan na. So, ibig sabihin, ito pong tatlong ito, itong tatlong ito ay mayroon tatlong fix, tatlo ha. Tatlo yan. Pangit naman ang aking yan, tatlo. Fixed resistor, tatlo yan.
Ngayon, papasok naman tayo sa polarize. No, sabi ko 8 eh. Polarize. Oh, yan na ha. Tandaan nyo. Polarized capacitor. Na, pag sinabing polarized capacitor, na, yan po ay mayroong positive at negative terminal. Na, ayan po ha. May positive at negative terminal. Yan po ang polarized capacitor. Na, ito yung tinatawag na pang-apat. Na, ito yung pang-apat. Polarized capacitor, na, tingnan natin, ano, sapagkat tatlo, di tingnan natin, ilan ba ang polarized? Ang pang-apat po ay, ito po yan ha. Yan, polarized capacitor. Na, ayan. Kita ba mi? Ayan, polarized capacitor. Ito yung diniscuss ko na kanina. Yung pinag-usapan na natin kanina. Ano? Ayan, ha? Yan po yung electrolytic, yan yung pang-apat. Na? Ayan po yung electrolytic capacitor. Yan yung pang-apat. Okay? So, napakaganda po ng ating content ngayon na para ho sa tutorial. At ito po, hindi natatapos na sa pagpapakilala ko lang ha. Kapag natapos na po natin yung 6, gagawa na po tayo ng isang project. Ha? Isang project na tinatawag na converter power supply. Doon na natin mapapatunayan na yung lahat ng ating tinatalakay dito ay magtatrabaho na. Ha? Ibig sabihin, actual nang dadaluyan ng kuryente. At actual na tayong magkakaroon ng computation doon sa ating mga formula. Akala lang siguro natin, ituturo ko lang po sa inyo itong mga ito. Hindi po. Ako po ay mag-a-actual na magbubuo na isasaksak ko dyan sa may kuryente na yan at padadaluyin natin sa mga piyesang yan, yung actual para makita po natin. Hindi lang po dito natatapos siya, kaya kasabi ko napakarami pa. Bubuo ho tayo ng isang project para din hanapin natin kung anong trabaho ng mga piyesang yan ha. Yan po yung pang-apat ha. Yan yung polarized. Kita ba may dito sa blackboard? Polarized, sabi ko nga, yung nakatapat na negative, yun ang paang negative. Pero hindi paa ha. Yun ay, kita ba may? Yun ay terminal. At yung hindi po, dadalwa lang ay dadalwa ha. At wala pong sign ng negative, yun ang positive. Ang tawag po dyan sa tinatawag nating capacitor na yan po ay polarized. Mayroon siyang negative, kita ba mi? At positive. Ano po ang pangalan? Ito yung pangalan, iba yung polarized sa pangalan. Ang pangalan nitong hawak kong ito. Ha? Ito po, mga hawak kong yan. Ito po. Sir, hindi malalaki ha. May maliliit ha. Ayan. Kita ba may? May maliliit ha. Ang tawag po dyan sa maliliit na yan at matatagpuan natin yan dyan sa mga computer, sa mga radyo, sa mga computer parts na yan. Lalo na doon, ayun ating tinatawag nating ito, bibigyan ko po ng sample ha. Kukuha ako ng isang board. May sample pala si sir dito eh. Ayan. Kinuha ni sir. Para mapatunayan ko sa inyo ha. Ayan, kita ba may mga maliliit. Ayan. Ang tawag po diyan dito ha, card po ng computer yan ha. Sound card at LAN card. Kapag ang computer ninyo ay wala ng sound at hinasira na sa board yung sound card, yung sound na connector sa board natin, tatalakayin po natin yan. May computer technician pa tayo eh, iba pa yun. Ito po, pyesa ha. Pyesa ho ng computer technician ha. Ayan. Sound card at saka, ito yung sound, ito po sa microphone, ito yung sa headset, sa speaker. At LAN card, saksakan po nung sa internet ha. Yan. Sir, nasaan yung pyesa? Ayun, yun yung for example ng Sprague, kita ba mi? Yun yung Sprague, Ito yun, ito yun, Di ba? So, ibig sabihin, lahat niyang nadyan,
Nandiyan sa ating mga mekanismo ng computer, ng cellphone, lahat na na gumagamit ngayon. O ayun po, Sprague. Ayun po yung mylar o yung Sprague o ayun yung Sprague. Tandaan nyo, ito yung ceramic dish. Ayan po yung ceramic dish o nakita ba me? O ito po yung hawak ko, ceramic dish o iba ang kulay. Kulay lang ha. Pero pareho sa ceramic dish. Kita ba me? O, ayan, patunay ha. Hindi po ako nagsisinungaling. Baka sabihin yung isa namang content creator naman ay nagsisinungaling naman, hindi naman totoo yung piyesa na yun. Ito na board na, nasa board na ha? Dalawa na yung nakita natin dito. Hanap pa tayo mamaya dito. Ngayon, yung sample din ng resistor nung nakaraan natin, ha? Yun yung color coding, nakita nyo? Kita ba mi? Yun. Tapos ito namang isa, ito na po yung electrolytic capacitor, yung kulay itim na yon. Ito na po yan. May malaki niyan ha. Kaya nga sabi ko nga ay depende sa mga pinagkakabitan nito. May malaki niyan ha. May malaki. Ayan. May polarized po yan ha. Sa mga terminal pa. Kitang-kita ba mi? Nakikita ha. Ayan. Yan yung pang-apat po ha. Sa ating mga pyesa. Si Sir dyan talaga, maraming gadget talagang pinakikita. Ayan, ilagay ko lang yan ha, muna. Kita ba yan dyan, me? Ayan. Ano yung pang-apat? Ano nga bang pangalan nito? Anong pangalan? Ang pang-apat? Ayun po ha. Anong nababasa nyo? Electrolytic capacitor. Ayan po yung pang-apat ha. Ay pag hindi kayo natuto rito, electrolytic, why po yun ha? Capacitor. Kita ba mi? Yung sinusulat ko? Yan. Ayan po. Ito po ay mayroong positive at negative terminal. Ngayon, kapag ka po tayo ay nasa board, pagkakabit natin dito, pagtatanggal natin dito, kailangan po pagkakabit nito, tama po yung polarity ha. Kailangan tama rin po yung polarity pagkakabit dito. Okay? Kita ba mi? Ito? Kailangan tama po yung polarity. Pero po ito si Sprague, non-polar, ha? Wala pong polarity yan. Ayan nga yung sinasabi natin. Tapusin po natin yung 6 na yan bago natin i-close at pagkatapos ay ipagpapatuloy natin, ha? Tandaan nyo ha, pagkakabit nito may positive, negative. Hindi pwedeng ibalik rin yung yung pangapaan niya, may paa siya, Kita ba mi? Yan. Hindi pwedeng pagsalpak dyan, baliktad, hindi pwede yun. Magkakaroon ng tinatawag na problema o short circuit o damage o defective yung buong card na ito. Kaya pagsaksak mo sa computer bang! Yan. So, yun po ha. Yun. Okay. Sunod natin, tapusin natin. Tapusin ko po ito, ang 6 na ito. Pagkatapos, bukas itutuloy natin. Ang pang-5 sa capacitor natin, pang-5, Okay. Ayan. Ito po ay polarized din ha. Polarized. Kasama yan ng polarized capacitor. Kaya yan ay 3 rin yan ha. 3 rin yung polarized na yan. Ang pang-5, ano ang basa nyo? Ano ang babasa? Tantalum. Ayan. Polarized din po yan ha. Polarized. Ito po yan. May 2 akong tantalum. Baka naman sa actual po, papakita ko sa inyo kung nasaan yung positive at negative. Ayan, ha? Kita ba mi? Tapusin natin ito, lahat na umuulan. Kahit nagagalit ang langit sa atin, gusto kong may merong matuto. Natutuwa rin ng langit dahil okay yan. Blessing yung ulan na yan, Sir John, ha? Ayan. Nakita nyo, may tantalo, kita ba mi? Isang kulay orange at kulay blue. Yan, tantalong capacitor. May polarized po siya, positive, negative. Yan po si tantalong. At pag-uusapan natin yan, hindi natatapos yan ng actual, pinakikita ko lang sa inyo. Pinakikita ko lang sa inyo, hindi po na-actualin po natin yan. Okay. Medyo nababasa na ang electric fan ko dito. Gutin ko muna. At baka pumutok. Blessing po yan. Oo nga.
Natulog yan sa tapat mo. Push mo nga mo. Push mo nga. Okay, so ito po ha. Ang panglima po natin ay ang tantalum. Ano? Okay. Talum. Capacitor. Ano? Okay? Capacitor. Okay. Papakita ko po yan, ano, yung lahat na yan sa inyo, no? Ang pang-anim po natin, ito na yung pang-anim, ay ang tinatawag natin auto condenser capacitor. Pakita ko na po yan kanina. Excuse me po. Okay. Ang pampito natin, ang tinatawag nating pampito, ang tinatawag nating radio. No? Radio ko, receiver. Okay? Receiver. Yung iba ngayon lang nakita na capacitor pala yun. Ano? Tawag ng capacitor. Tagapag-condense ng tinatawag nating pyesa. Okay? Ang sumunod, ang pangwalo po ay yung start. Ayan na po yung pangwalo ha. Ito yung pangwalo. Start and run. At yan ay ating makikita. Start and run capacitor. Okay, uulitin ko naman po yan. Kaya lang ay medyo inabot na tayong napakalas na ulan. At umaampiyas o dumadaloy ang tubig dito sa aking pwesto. No? O yan po yung walo ha. Yan po yung walo. Ulitin ko po uli yan at ating pag-uusapan yan. Hindi po yan natatapos ng ating pinag-uusapan. Ano? Ayun pang walo, ay ito po yung pang walo. Start and run capacitor. Ano? Yung mga electric fan motor at lahat ng mga motor na pinagagamitan ng capacitor. Ang tawag po dun sa mga capacitor na yon ay start and run capacitor. Okay? Ayan po ha, at ating pag-uusapan yan. Medyo umaampiyas po dito sa ating pwesto, kaya ako ay atin munang ikakat po ito. Ano? At muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Ano? At kung kayo po ay may mga comment, at doon po siya may malapit lang po dito. Meron ba? Malapit lang po dito sa aking area, dito sa Ceres Street, sa Papaya Street. Ano? Block 35, Lot 6, Papaya Street, Canlumang, Calamba, sa Laguna. Kung ngayon po ay gusto magpa-tutor, no? Actual at matuto, no? At sabi, sir, may diploma. So, iba yung diploma sa school po yung kinukuha. Pero ako po, pwede po akong magbigay sa inyo ng certification. Ibig sabihin, kayo ay nagpa-tutor sa akin ng ilang araw, ilang oras, o ilang buwan, at magagamit po ninyo sa mga supporting na dokumento. Supporting papers po na document yung aking bibigay. Pero ito po ang importante, hindi ako basta magbibigay ng mga tinatawag na certification kung hindi kayo nagdaan sa akin. Kasi mapapahiya po tayo. Kasi nakalagay doon, ay galing pala kayo sa PhilAr Computer Shop. Na tutorial pala kayo doon. Ba't ito ang inyong nalalaman lamang? No? So kailangan po ay ma-actual po natin ito. Na? At muli, ako po ay nagpapasalamat at sa inyong pagpanunood at patuloy na pagpanunood ninyo sa content, video content namin ni Ate Bill dito sa tinatawag nating electronics course na ito. Electronics pa lang po yan, ay 8 po yan, hanggang 9 na courses po yan. Hindi pa nga kasama dito ang computer technician at saka building wiring, welding, rep and aircon, automotive, auto diesel, auto electrical, na yan po ay kasama sa ating gagawing mga tutorial. At yun po, maraming salamat at tuloy-tuloy ang biyaya ng pagbibigay ng ulan sa atin. Yan po biyaya ng Diyos. Hindi po natin dapat yan ay ating kaiwasan at yan po talagang bigay niyang atin. Mabiyaya po talaga siguro sa gabing ito doon sa mga nanonood. Maraming salamat po una sa Panginoon na aking gabay sa araw-araw, Panginoong Hesus, Ama sa langit na pagkukontent ko ito, nakasama ko palagi sa araw-araw.
maging sa pagmamaneho, pag-drive ko, sa gawain kong ito bilang isang technician. Maraming salamat po muli, magandang gabi at magandang gabi, maraming salamat po.